Nais po niya na bawat isang ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kadadali po ng kanyang lingkod, walang iba Pastor Carly. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po aming Ama sa iyong biyaya na pinagkaloob sa amin. Sa pamamagitan ng biyayang ito, kami patuloy na naglilingkod sa inyo. Salamat Panginoon sa iyong pagmamahal. 69 na taon ng inyong kabutihan sa Faith Baptist Church. Patuloy Panginoon kayo siyang maghari at mamuna sa aming mga puso. Nawa po ang inyong banal na Espiritu ang siyang lumukob sa lugar nito. Pag-unawain namin, Panginoon, ang inyong mensahe ngayong araw na ito. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Babasahin ko po yung Pinoy version ng Philippians chapter 1 verse 6. Sabi po sa Pinoy version na Biblia, kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. Ang Panginoon po ang siyang nagsimula ng lahat. Siya ang mayakda ng lahat. Siya ang pinasimulan ng lahat. Siya po ang merong likha ng lahat. He is the one who started the good work. The good work is God's plan of salvation of all creation. Yung binabanggit po rin sa 1 Corinthians, sa Philippians chapter 1, the good work ay yung pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat Kristiyano through the work of salvation. Tayo lamang po bilang mga nilikha ng Panginoon at tinawag niya ay stewards o tagapamahala ng creation na kanyang pinagkaloob sa atin. Therefore, tayo po ay called to cultivate His all of creation. Yung mga nakikita po natin sa paligid, tayo po bilang mga Kristiyano ay ginagamit ng Panginoon para pangalagaan, i-develop, ayusin. And hindi lamang po yung mga nakikita natin physical na mga bagay o mga living things na nakikita natin, puno, halaman, mga hayop, ibon, kung ano-ano pa. Maging ang ating po mga sarili, ang ating po mga pagkatao ay kasama sa creation ng Panginoon. So we are called to cultivate the lives of one another. Tinawag po tayo ng Panginoon para pangalagaan ang buhay ng bawat isa. God started His work in the lives of those who contributed in cultivating Camp Ephraim. So ginamit po tayo ng Panginoon. Tinawag niya tayo para i-cultivate ang lupain na ito. So, naalala ko po talaga kasi first time pumunta rito sa Tolda pa po tayo nag-worship Hindi ko alam, before pa pandemic yon. So, wala pa halos kung mga nakikita natin dito para pag tinignan mo ay puro mga damo, mga puno, tapos nagtayo lang ng Tolda dun sa side na yon. Sa malapit sa bahay ni Mang Ramon yun noon muna. Pero nakita po natin kung paano po ginamit ng Panginoon ang Faith Baptist Church, ang mga tao who have this heart to provide, to give, and to donate ng resources and effort para po makita natin kung paano na-develop ang lugar na ito na tinatawag natin Camp Ephraim. In 69 years of God's faithful work, in and through Faith Baptist Church, we have seen fruits in the lives of many people. So, hindi lang po building ang pinagawa ng FPC, hindi lang mga campsite o kung ano pa man, but people. Sa tagal po ng panahon na 69 years na nilagay ng Panginoon ang FPC sa West Avenue, ay marami pong mga naging Kristiyano sa pamamagitan ng ating mga sinaunang mga leaders. This resulted in physical manifestations
of His abundance and provision to Faith Baptist Church in serving our communities. Dahil po na itanim sa puso ng mga taga Faith Baptist Church yung buhay na tinawag ng Panginoon para sa kanyang gawain, nakikita po natin ngayon yung resulta physically ng mga buhay na ito. So alam po natin, marami tayong nasyara ng gospel, marami tayong ministeran ng mga lugar, may mga na-plant na simbahan sa pamamagitan ng FBC, may mga daughter churches po tayo, and some of them are already in their autonomous state. But we have seen now, here in Camp Ephraim, makikita po natin physically yung resulta ng mabuting gawa na ito. And even sa ating simbahan sa may number 4 Bulletin Street, in the future, makikita po natin yung pagtatayo ng ating development center. Camp Ephraim is part of God's greater work, where believers come to unite, work together, and make the vision realize. So ginamit po ng Panginoon ang lugar na ito nang sa gayon ang mga taga-Faith Baptist Church, ang mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon ay magkaisa. Gawin ang kanilang role bilang stewards ng creation ng Panginoon. So we discovered many people na may mga talents. Talento sa pag-cultivate ng lupa, talento sa pag-aalaga ng hayop, talento sa pagdidisenyo ng ating mga building or interior design, talento sa pagpapatayo ng gusali, at talento sa marami pang mga bagay. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng ganong uring mga gifts so that we can contribute to His work. But it is not really our work, it is the Lord's work. Yun po yung ating magiging motivation that this is not ours. We are just stewards of God's good work. The good work is in us. The good work in us. What God starts, He sustains. Just as He has carried our ministry through challenges, we will continue to provide strength, wisdom, and resources every step we get closer to Him. He will continue to provide strength, wisdom, resources every step we get closer to Him. So sabi ko nga po, di ba, ilang taon ang nagdaan, dati nasa tolda lang tayo. Pero nagkaroon ng isang matinding challenges. Ng isang matinding challenge, hindi lang sa FBC, hindi lang sa Camp Ephraim, kundi po sa buong mundo. Nagkaroon po ng pandemic. So nagkaroon ng pagbabago sa aspeto ng ministry. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng dako ng daigdig. Subalit hindi po naging hadlang ang pandemic na yon para magpatuloy ang gawain ng Panginoon. And each year, when we dedicate something here in Camp Ephraim, we see milestones in this campsite. This, we declare our trust in God's ongoing provision. Naalala niyo po? Parang every year, meron tayong dinidedicate na something that we can say that, Lord, thank you. This is a milestone. This is something new in this place, and this is something that you will use for your glory. As we lean on God through every high and low, we experience a transformation that only His hand can provide. May mga time na medyo nasa mababa tayo, may mga challenges, medyo nahihirapan. May mga time na we receive abundance, pero binabalanse po yun ng Panginoon. So yung mga nakikita niyo pong structure dyan, hindi naman po yun isang bagsakan lamang ng resources. Pinandraise po yun ng ating mga leaders. Binigyan sila ng Panginoon ng deep passion and love for this place. Nang sa gayon, iminobilize nila ibang tao to contribute. Hindi po tayo nang hingi na para tayo nagmamakaawa na please naman, magbigay ka naman ng para dyan sa kasita na yan. Hindi po We challenge people to contribute not because of na hindi sa awa, but challenge them to participate in building God's kingdom. So when you see the structures here, nandiyan yan dahil may mga tao na ginamit ng Panginoon to contribute in building God's kingdom. And for FBC Pioneers, meron po kayo nakita mga pictures kanina, mga pioneers
tingnan niyo yung katabi niyo. Kung medyo maputi-puti ng buhok, baka isa yan sa pioneer. For you who are pioneers of FBC and leaders of FBC, Camp Ephraim is a place that will remind you that God's work in us will continue. Tuwing pupunta po rito yung mga leaders ng FBC, mga pioneers ng FBC, they will be reminded that this place is the work of God na nagpapatuloy. And for guests and future generation, mga kabataan, yan. Tapos sa mga bisita, kasi po hindi lang naman po FBC ang gumagamit sa lugar na ito. Sa mga nagdaan pong mga buwan at taon, may mga iba na pong mga organization yung gumamit ng ating campsite. So, tapos sa April, meron pa yun. Continuing po yun. For them, this place is where they can experience the good work moving in their hearts. Both can, pareho rin naman yun, may experience ng mga pioneers, ng mga leaders, ng mga guests and visitors. Pareho nilang pwedeng makita that God's work is continuing in this place. Sabi nga po nung last na nag-event dito sila, Pastor, basta yung sa hindi natin kilala yun eh. Nagpunta lang sila dito eh. Sabi niya, paano kayo nagkaroon ng ganitong campsite? Sana kami din. Sabi ko po, pinagkaloob po yun ng Panginoon. At maraming challenges ang dumaan, pero faithful po ang Panginoon. At kailangan din mabuting steward po tayo sa resources na binibigay ni Lord para sa atin. So, here, while you're here, may you experience the work of God moving in your heart. Tuwing pumunta po ako sa lugar na ito, hindi naman po ako baguhan sa medyo probinsyang style. Kasi lumaki po ako sa Antipolo. Doon naman po medyo bundok po ang tubig. Pero tuwing pupunta po ako sa lugar na ito ay naka-experience ako ng kakaibang feeling kasi makakahinga ako nang wala masyadong usok. Sa Quezon City po ako nakatira ngayon sa may Kawalan. Walang usok, ang ganda ng tanawin, puro green, maraming green. At nakikita mo ang mga taong sasalubong sa'yo na nakangiti at masaya. So when will the work in Camp Ephraim stop? Kailan ba ito matatapos? Hindi po ito matatapos hanggang hindi dumarating ang ating Panginoong Jesucristo. The completion is in Christ. The ultimate goal of FBC is not just to build structures or maglagay ng mga maraming kasita or kabana or mga building dito sa lugar na to. Hindi naman po yun ang pinaka-goal ng FBC, na punuin ang lugar na ito ng space para ang tao makakapasok. It is not just also about the programs, hindi lang po ito tungkol sa camp na magaganap dito, sa conferences, sa mga retreats, o kung ano-ano pa man. But this is about the transformation and completion of God's people through our Savior, Jesus Christ. Yun po ang ultimate goal natin. Siyempre, on paper, goal natin yan. Kung ikaw ay administrator, kung ikaw ay financial analyst, ang goal mo, ma-reach mo yung something. At the end of 2026, natapos natin itong mga building na ito. At the end of this season, natatapos natin itong area na ito. So part po naman din yun. But our ultimate goal, the ultimate goal of God, is that He can see transformation and completion in the lives of the people who are coming in and going out. This place will testify of God's goodness, love, and grace. Ang goal natin dito, Pastor Rafi, ang FBC na leaders, Pastor Herman, that when people come in, they will experience God's goodness, God's love, and God's grace. So, kamakailan lang po last year, nagkaroon po rito ng Cebol Camp. Yung IBCF po, nagkaroon siya. Evangelistic po yun. So, napakaraming mga estudyante in their high school season na nag-receive ng message of salvation. Ginamit po ang lugar na ito para maibahagi ang salita ng Diyos. Ang Camp Ephraim Faith Fellowship is growing church here in Santa Maria, Bulacan. Ginagamit ng Panginoon so that people will come to know Jesus Christ as their Lord and Savior, and they will be cultivated in this land spiritually and even physically. Kasi nakakahelp din ng Camp Ephraim sometimes sa kanilang mga gawain. Yung
minsan dyan din nakatira. Yan. Minsan pag may mga events dito, yung mga nagluluto, mga taga dyan din po, so na-hire po sila. So it goes side by side. We proclaim the goodness of God through proclamation of His Word and through our actions. This place is a place where sinners may encounter Jesus. A place where the lost will be found. A place where Jesus Christ will be proclaimed and received. Naniniwala po ba kayo na gagamitin ng Panginoon ang Camp Ephraim sa ngayong panahon and even in the future so that people will come to know Jesus Christ as their Lord and Savior? I believe na yun po ang isang gagawin ng Panginoon sa lugar na ito. For us who are already believers, mga mananampalataya na po, we come here so that we can be refreshed, our spirits and our bodies. Ang refreshment na yun ng ating spirit at ng ating body, ang purpose po, is so that we can have the courage o yung tapang, magkakaroon tayo ng tapang at kalakasan para paglabas natin sa lugar na ito, maibabahagi natin ang kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita at sa pamamagitan ng gawa. Camp Ephraim is a place where future generations will be nurtured in faith, pointing toward the day when Christ's word is fully complete. Iintayin po natin ang panahon na yun when Christ's word is fully complete in us. Let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, for this morning's challenge. Salamat, Panginoon, dahil ginamit niyo po ang Camp Ephraim para mag-unite ang iyong mga anak. Makita nila, Panginoon, kung paano po sila mag-work together in building this place for your own glory. Salamat, Panginoon, dahil magpapatuloy po ang gawain ng Faith Baptist Church, magpapatuloy po ang gawain ng Camp Ephraim, iba ng Camp Ephraim